Tanggol ng kaharian si Muno at si Imjong ang nagmana ng kanyang tungkulin. Ibig sabihin, Sa bundok kung saan nagsanay si Muno, taon-taon naman nagsasagawa si Imjong ng isang pag-aalay. Tama po. Nag-aalay din siya pagkatapos ng digmaan. Kababalik niya lang ng 1 linggo. Nung araw na yun natagpuan to ni Imjong sa ilalim ng altar. kung ganon, kay punong Mestro Muno po yung talaarawan. Pag pinasa niyong mabuti, mapapansin niyo na may isang lugar kung saan taimtim na naghanap si Muno. Saan po yun? Anong lugar? Sa bundok Yohamsan, sa Danjunam. Tanchunam. Hindi ko alam kung bakit at kung anong dahilan. Subalit ilang ulit bumalik si Muno sa templong yon upang maghanap. Ano to? Bulaklak ng plum ni Sadham? Eto, tingnan nyo. Bulaklak ng plum ni Sadham. Bakit niya sinulit yun dito? Malamang, naitala niya ang salitang yan habang nag-iimbestiga. May kaugnayan po ba kay Michelle ang bulaklak ng plum ni Sadham? Ang unang lalaking minahal ni Michelle ay si Sadham. Hindi ka kasi lumaki sa sila. Kaya hindi mo alam. Ngayon ko lang din yung narinig. 18 taon lang si Michelle at si Warang Sadham nang umusbong ang pag-ibig nila para sa isa't isa. May digmaan nun labas sa kaya. Bilang warang kasama si Saddam sa digmaang yun. Pagbalik niya, naging asawa ni si Mishi ni Ministro Sejong. Sumunod na digmaan, namatay si Warang Saddam kasabay ni Warang ng buwan. Hindi na sila nakabalik ng buhay. Nung araw na binawian siya ng buhay, isang bulaklak ang iniwan niya para kay Michelle sa huling pagkakataon. Isang bulaklak ng plum. Pero bakit yun? Si Warang Saddam ang pinuno dati ng pangkat ng kamelya. Malamang, inasagisag ng kanyang pangkat. Kahit na, kung alam ng marami yung bulaklak ng plum ni Sadham, ba't pala sinulat dito? Ang bulaklak ng plum ni Sadham parating dito? Opo. Natiyak namin yon sa mga mangangalakal na darating mula sa iba't ibang bansa. Magaling. Napakagandang balita. Mahabang panahon na rin ang ginawa nating paghihintay. Sinabi mo, ate. Miseng, kapatid ko. Mukhang magiging abala ka na naman. Bilang ministro ng mga ritual, kasama yun sa tungkulin ko. Anong araw darating dito ang mga mangangalakal? 10 araw na lang at darating na sila. Magaling. Sa wakas darating na rin ang bulaklak ng plum ni Sadham. Pero Ministro Uche, anong nais ipagawa sa amin ng hari? May kinalaman dito. Nais niyang kayo magpatuloy ng ibinigay kay Munong tungkulin. Kami po? May dahilan kung bakit pinahahanap ni Haring Jinho ang pinagmumulan ang kapangyarihan ni Michelle. Alam ko, may dahilan din kung bakit minamatyagang mabuti ni Muno ang templo ng Danjunam. Nakaalis na po ang mga mangangalakal sa Danghang sa pamumuno ni Ministro Wang. Darating sila sa Sorabol pagkalipas ng 10 araw. Mabuti. Dala na ba nila ang mga kalakal na hiniling natin noon sa kanila? Hindi pa po natitiyak kung dala na nila kamahalan. Maaari pong dala nila. Hindi lang nila inihahayag sa atin. Kaya huwag po muna kayong malungkot. Tiyo, yung mga mangangalakal, ano-ano mga bansang pinagmulan nila? Kasama sa karabana ng Sui, hindi lang mga mangangalakal mula sa Persia at India. Meron ding mga nagmula sa Siam. Sa dami ng dala nilang kalakal, Tiyo, tiyak na marami akong mapagpipilian, di ba? Ipaalam niyo sa kagawaran ng digmaan at suwarang na maghanda sa pagdating ng mga mangangalakal. Opo, kamahalan. Sa kusina ng hari ihahanda ang pagkain ng mga sugo ng suwi. Ang pagkain ng mga mangangalakal, kayo ang maghahanda. Planuhin niyong mabuti ang kakainin nila. Gagawin namin, Lady Solly. Ay, talagang maghahanda ng pagkain ng mga mangangalakal? Oo, ganun talaga. Hindi mo pa nga pala alam dahil bago ka lang. Oo nga eh. Hindi biro ang hirap ng pagkuha ng pampalasang yan. Kaya pag-ingatan niyo yan ng husto. Isama niyo sa paghahanda ng pagkain ng mga taga-India. Kali ang tawag nila dyan. May aklat ding nagtuturo kung paano lutuin ang mga pagkaing may kali. Basahin niyo agad at pag-aralan. Mahal yan, kaya huwag niyong sasayangin.
Opo, Lady Solly.